Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Traidor ka, Ate Camille! Niloko mo ako! Nagpanggap kang mabuting tao pero ang totoo, demonyo ka! Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Kinaya ng konsensya mong saktan ng anak ko? Anong kasalanan namin sa'yo? Matagal na akong naiinggit sa inyo para sa kaalaman mo. Kahit saan na lang kayo ilagay, pinupuri kayo. Laging may humahanga sa inyo. Habang ako, binabaliwala ng mga tao ang lahat ng gagawin ko. Para sa kanila, wala akong binatbat. Ang babaw naman ang dahilan mo, ate. Huwag mong isisi sa amin ang kamalasang nangyari sa pamilya mo. Nagawa mong pamatay ng tao dahil sa inggit. Sabihin mo nga, sino bang may magandang trabaho? Hindi ba't ang asawa mo? Sino ang may negosyo? Kayo yun eh. Sino ang may matalino at mabait na anak? Hindi ba't ikaw? Sa dami ng hinahakot ng awards at medals ni Jasmine, hindi ka pa nakontento? Hindi mo kailangan mainggit sa akin. Bakit hindi? Ikaw ang sikat. Ikaw ang maraming kaibigan. Ikaw ang pinaniniwalaan ng anak ko. Samantalang ako, tingin ng lahat masamang tao. Kahit ano pang paninira ako sa'yo, ayaw akong paniwalaan ng mga tao. Ang masama pa doon, napakarami mong inagaw sa akin. Wala kaming inaagaw sa'yo. Hindi ko ugali ang mangangkin ng anumang bagay na hindi ko pinaghirapan. Ang anak ko, anong kasalanan niya sa'yo para saktan mo siya sa ganoong paraan? Napakawalang ya mo, Ate Camille. Akala ko mabuti kang kaibigan, pero nagkamali ako. Wala na akong pakialam kahit ano pang sasabihin mo. Masaya na ako na nabawasan na kayo at sisiguraduhin kong may isusunod pa ako sa inyo. Nadala ko ng matinding galit, kaya kinuha ko ang itak na noon ay nakasabit sa dingding. Itinutok ko yun sa kanya at marahas na nagsalita. Sige, gawin mo nang ikaw munang unahin ko. Simula ngayon, wala na akong kaibigang nagngangalang Camille. Patay na ang dating kaibigan ko. Sayang, nagtiwala pa naman ako sa'yo. Akala ko mabuti kang tao, pero ang totoo, bulok pa lang pagkatao mo. Sige, magalit ka lang. Yan ang gusto ko eh. Yung papatol sa mga palabas ko. Nang sa gayon, habang tinataga mo ko, ang asawa mo naman ang magbabayad ng mga kasalanan mo. Anong ibig mong sabihin? Hawak ng mga inutusan ko ang asawa mo, Maureen. Kapag may nangyari sa akin, siguradong pupugutan nila ng ulo ang asawa mo. Sagad na talaga ang kasamaan mo. Pati ang asawa ko dinamay mo pa. Pero sige lang, kapag may nangyaring masama kay Froy, ikaw naman ang mananagot. Hindi kita tatantanan, Camille. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin kita. Papatayin kita. Gigil kong wika. Hindi na anghel ang tingin ko kay Ate Camille. Sa tansya ko, parang tinutubuan na siya ng sungay at buntot. Nagbabago na ang kulay ng kanyang balat. Kasing sama na siya ng demonyo na nabuhay dito sa lupa. Hindi ko alam kung kailan ba nagsimula ang problemang ito sa pagitan naming dalawa. Huli kong natatandaan, matalik kaming magkaibigan ni Ate Camille. Hindi hadlangan layo ng agwat ng aming edad dahil nagkakaintindihan naman kami at nagkakasabay sa hilig ng bawat isa. Basta nagising na lang ako isang araw na ganito na kami. May hindi nakikitang pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Ako po si Maureen, 45 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 15 years ago. May 1.5 dekada na pero para po sa akin, sariwa pa rin yun sa aking isipan. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking karanasan, sisimulan ko pong isalaysay noong mga panahong pumanaw na ang aking pinakamamahal na anak. Gabi noon, maliban sa kuliglig, maririnig sa paligid ang hagulgulan. Nasa kama kami ng aking asawa, yakap sa mga bisig ang aming anak. Nakapikit na ang mata ng kawawang paslit. Masakit mang sabihin pero hindi na siya humihinga. Malinaw na wala na siyang buhay. Bakit kailangan kang kunin ng Panginoon ng ganito kaaga? Anak, gumising ka na. Huwag mo akong iiwan. Maureen, ang anak natin. Diyos ko, bakit naman ganito? Bakit kailangan kaming parusahan? Naging mabuti naman kaming tao. Hindi ko matatanggap to, Panginoon ko. Froy, anong gagawin natin? Bumaling ako kay Froy na kagaya ko, basa din sa luha ang kanyang mga mata. Pareho kaming nanginginig dahil sa kasalukuyan naming kinahaharap. Anak, hayaan mo. Kung may tao man na dapat managot sa pagkawala mo, hindi ako titigil hanggat hindi sila napaparusahan. Sisiguraduhin ko na magdurusa din sila. Bunso! Bunso! Tahan na, mahal. May araw din ang mga taong nanakit sa atin ng ganito.
Malakas ang pakiramdam ko. May aako din sa pangyayaring ito. Darating ang araw na may masisisi din tayo. Alam ko hindi normal ang naging kalagayan ng aking anak. Maliit pa lang siya, sakitin at halos hindi lumalaki si Bunso. Sa edad niyang 5 taon, halos magdadalawang taon lang ang katawan niya kung titignan. Palagi ko siyang karga dahil walang lakas ang mga binti niya. Ilang beses na rin naming dinala si Bunso sa doktor, ang kaso lang wala naman silang matinong findings. Paiba-iba ang sinasabi ng mga doktor. Nang sa tingin namin ay wala kaming makukuhang maayos na kasagutan, umasa kami sa manggagamot. Ang sabi lang, may nilalang na gustong kunin ng anak namin. Isang elemento na nagtatago sa dilim. Kaya naman halos sa lahat ng oras, nakabantay ako sa kanya. Sa araw na to nahirapan kami. Literal na siyang sumuko at hindi na kinaya pa ang laban. Hinalikan ko si Bunso at muling niyakap. Humikbi ako nang mapansing mainit pa rin ang kanyang pisngi. Naipaalam na namin sa ilang mga malalapit na kapitbahay ang nangyari. Salamat na lang may mga batang naglalaro sa bakuran na pwede naming sabihan. Halos mag-agawan kami ni Froy habang umiiyak nang humahangos naman na dumating si Ate Camille. Anong nangyari? Ate, sumuko na si Bunso. Napagod na siya. Maureen, ikalma mo ang loob mo. Hindi gugustuhin ni Bunso ang makita kang umiiyak habang siya naman ay sumakabilang buhay na. Halika, wala na tayong magagawa dahil ganito nang sinapit niya. Magpakatatag kayo, Maureen. Isipin na lang natin na hindi na siya masasaktan saan man siya naroroon ngayon. At least nakapagpahinga na siya habang tayo, heto at patuloy pang lumalaban. Paano mo nasasabi ang lahat ng yan, ate? Kamamatay lang ng anak ko. Hindi ko nga kayang isipin man lang na ilalagay na siya sa kabaong. Ayoko. Hayaan mo muna akong makasama siya. Mahal, Bunso, hayaan mo na lang akong sumama sa'yo, pakiusap. Hayaan mo na akong mamatay. mahal, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi yan ang dapat na iniisip natin ngayon. Kapag sumuko ka, sino pa mag-aasikaso kay Bunso? Froy, ang mabuti pa, bihisa na natin si Bunso. Mamaya lang may mga taong pupunta dito para silipin siya. Ayaw naman nating makita siya ng mga tao sa ganitong sitwasyon. Lalo akong napaiyak. Ang hirap tanggapin, ni ang hirap isipin na bibihisan ko ang aking anak sa huling pagkakataon, ni hindi ko magawang titigan man lang siya sa ganoong sitwasyon. Para bang may piraso ng pagkatao ko ang sumama sa kanyang pag-alis. Pakiwari ko na matay din ako. Tila hindi ko rin makontrol ang pagpatak ng luha ko. Iyak na lang ako ng iyak at ayaw iwanan ng pumanaw kong anak na noon ay payapa nang nakahiga sa kama. Naramdaman ko na ang pagdami ng mga tao sa paligid. Nagsidatingan na ang mga kapitbahay, kinukumusta ko, tinatanong kung ano ang nangyari, pero wala naman akong matinong maisagot. Lutang ako at walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Mahal, kanina ka pa hindi kumakain. Gusto mo ba na ipaghain kita? Sabay na tayo. Hindi pa kasi ako nagugutom eh. Mauna ka na lang kumain. Pupunta ako sa kusina mamaya. Mahal, hindi ka naghapunan kanina. 3:00 na ng madaling araw oh. Kumain ka man lang kahit kaunti. Baka magkasakit ka na naman yan. Kabisado ko na ang ugali mo eh. Yang sinasabi mong mamaya na, alam kong hindi matutuloy. Bakit kinuha niya sa atin si Bunso? Ang dami namang masasamang tao dyan. Mga abusadong naninira ng kapwa at mapang-api. Bakit hindi silang pinatay ng Panginoon? Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon, mahal. Pero isipin mo na lang, ano ang sasabihin ni Bunso kapag nakita kanyang ganyan? Alam mo naman na ayaw niyang nalulungkot at nasasaktan tayo, hindi ba? Ako man, hindi matanggap ang nangyari sa kanya. Pero kailangan ko magpakatatag. Kailangan natin ipakita kay Bunso kung gaano natin siya kamahal. Hindi ko siya kayang makitang nakahiga sa kabaong na yan. Hindi ko kaya. Alam ko, pero hindi natin ginagawa to dahil hindi natin siya mahal. Ginagawa natin to para irespeto ang desisyon niyang humiwalay sa atin. Ito na lang ang magagawa natin para ipakita sa kanya kung gaano natin siya kamahal. Mas lalong lumakas ang iyak ko at nararamdaman ko ang yakap ni Froy. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko, Miss Winnie.
Hindi ko kailanman inisip na ganito pala kasakit ang mawala ng anak. Yung tipong binabawi siya mula sa akin ng isang hindi nakikitang kalaban pero wala man lang akong magawa para tanggihan o hadlangan yun. Hindi ko man lang siya maiganti. Habang nakatingin sa kamang kinahihigaan ni Bunso, nararamdaman ko ang pagpatong ng mainit na kamay sa aking balikat. Nang lumingon ako, nakita ko si Jasmine. Kita sa mukha niya ang sobrang kalungkutan. Nariyan ka na pala. Tignan mo si Bunso. Ang payapa niyang matulog. Siguro nakabantay siya sa atin ngayon. Hindi nga lang natin nakikita ang espiritu niya. Ate Maureen, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Masakit mang tanggapin na wala na si Bunso. Pero isipin na lang po natin na kasama niya na ngayon ang Poong May Kapal. Maswerte nga siya kasi hindi na siya hinayaan ng Panginoon na magdusa pa ng matagal. Pinili na ng Diyos ang pinakamadaling solusyon para makapagpahinga siya sa karamdaman. Alam mo kung gaano ko kamahal si Bunso Bakit siya pa? Bakit? Hindi ko pwedeng sabihin na magiging okay ka din ate kasi po kahit kailan hindi okay ang mamatayan ng mahal sa buhay. Hindi ko man maintindihan ang pakiramdam ng mawala ng anak pero mahal ko rin po si Bunso. Napakabait po niyang bata. Alam kong gagabayan ka niya at babantayan pero kailangan mong maging malakas sa panganay mo at kay Kuya Froy. Nasasaktan din sila kagaya mo. Nawalan din po sila Wala nang ibang magdadamayan kundi kayo lang. Syempre maliban sa amin. Ang dami-dami ko pa sanang gustong gawin kasama si Bunso. Ang dami pa naming plano. Mamasyal, magbakasyon, magpakasaya. Yung plano naming pumunta ng probinsya hindi na mangyayari. Ang pangarap niya hindi na matutupad. At napakarami ko pang sinabi na walang naging reaksyon si Jasmine kundi ang yakapin ako ng mahigpit. Oo nga pala, Miss Winnie. Si Jasmine ay anak ni Ate Camille. Malapit sa akin ang dalaga dahil madalas siyang magpunta sa bahay. Bali nasa tapat lang ng tahanan namin ang bahay nila. Sobrang lapit lang na kahit anong oras, kaya nilang dumalaw sa akin. Nang mga sumunod na oras, naging abala na ang mga bisita. May naglalagari para sa magiging kabaong ni Bunso, may nagluluto, ilan naman sa kalalakihan ay salitan sa pagpipintura ng naroong tabla at may naghuhukay na para sa huling hantungan. Hindi ko na alam kung paano ko pa kinayang sakit. Nagising na lang kasi ko na nagdarasal na lang kami at inihahatid na sa kanyang paglilibingan si Bunso. Basta mabilis na natapos ang lahat at nagsiuwian na ang mga tao. Ako naman nahiga sa kama kung saan siya binurol, nilunod ang sarili sa pag-iyak hanggang sa makatulog. Makalipas ang isang buwan. Mahal, magiging okay ka lang ba rito sa bahay kapag pumasok na ako sa trabaho? Kailangan ko na kasi mag-duty Sayang naman ang kikitain ko. Oo naman, Froy. Okay lang ako dito. Huwag kang mag-alala. Marami akong labahin. Pwede ko namang gawing abala ang sarili ko para malibang naman ako. Baka naman buong araw kang magiging emosyonal. Mamaya, magulat na lang ako na namamagana naman ang mga mata mo. Alam mo naman na hindi natin maiiwasan yun, hindi ba? Maalala ko nga lang ang mga panahong kinakantahan niya ako Nalulungkot na ako. Mahal, nag-usap na tayo, hindi ba? Habang umiiyak ka, mas lalo ka lang manghihina. Pwede ka magkasakit kapag hinayaan mong mangibabaw ang lungkot. Alam kong nagluluksa pa rin tayo hanggang ngayon. Pero libangin mo naman muna ang sarili mo sa ibang bagay. Magbasa ka ng libro, manood ka ng telebisyon, kahit ano basta... Huwag mo na akong alalahanin, okay? Ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong gagawing hindi maganda. Pangako mo yan ha. Basta mamayang tanghali uuwi ako. Sabay tayong kakain. Gusto mo bang ipagluto kita? May mga bunga pa naman ang tanim nating gulay sa likod bahay. Pwede akong manguha. Kaya mo na ba? Namimiss ko na rin kasi ang luto mo Wala naman akong ginagawa Huwag kang mag-alala, magluluto ako ng masarap na pagkain. Sige, ganito na lang. Bibili ako ng yelo at juice para may kapares ang ulam natin mamaya ha. Basta wag ka na mag-isip ng kahit na ano. Mahal na mahal kita, Maureen. Tumango ako at yumakap kay Froy. Naiiyak na naman ako. Sinabi ko na lang sa kanya na okay ako pero alam kong maya-maya magsisimula na naman akong maging emosyonal. Kailan ba kasi matatapos ang sakit? Hindi ko na kasi kaya Malungkot kong tinanaw si Froy na paalis ng bahay. Ilang oras lang ba kami hindi magkakasama? Siguro mga 3 oras lang.
Pagsapit kasi ng tanghali, uuwi siya para sabay kaming mananghalian. Panginoon ko, alam ko pong kasama niyo na si Bunso ngayon. Sana po ingatan niyo siya. Sa aking mga ninuno, nagsusumamo po ako sa inyo. Ipaghiganti niyo ang anak ko. Hanapin niyo ang taong responsable sa kamatayan niya. Hindi ako naniniwala sa sakit na ginawad ng engkanto o kung ano pa man na paliwanag ng albularyo. Maawa po kayo. Ipaghiganti niyo ang anak ko. Bigyan niyo ako ng senyales na sila yon. Pakiusap po. Mahina akong wika sa pagitan ng mga pag-iyak. Alam ko naman na hanggang pagdarasal lang ang kaya kong gawin, pero patawarin sana ako ng Panginoon kung kailangan ko ding hingan ng tulong ang mga nauna kong namayapang ninuno. Ang aking ama, lola at ang aking biyenan. Naging taimtim ang pagdarasal ko at naramdaman ang mabining pag-ihip ng hangin sa aking muka. Napahinga ko ng malalim, gumaan ang aking pakiramdam. Pumasok ako sa loob ng bahay para magsimula ng manguha ng gulay sa likod bahay nang may marinig naman akong tumawag sa may tarangkahan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Ate Camille. Maureen, kamusta ka na? Oo nga pala, anong ginagawa mo? Heto, may dala akong kakanin para sa'yo. Nasaan nga pala si Froy? Pumasok na siya sa trabaho, ate. Sayang naman kasi ang kikitain niya eh. Sa bagay, alam mo, napansin ko medyo madilim na sa parting ito ng bakuran nyo. Baka pwede mong bawasan ng sanga ang mga punong kahoy para naman lumiwanag. Alam mo na, iwas lamok na rin. Sabi kasi ng nakatatanda, ang mga malalaking kahoy ay ginagawang tirahan ng mga engkanto para naman magsilayas na rin sila sa lugar na ito. Okay lang naman po siguro yan, ate. Mas mainam nga yan para mahamog ang parting ito eh. Hindi kami mabibilad sa araw kapag tumambay kami sa labas. Sus, baka naman ayaw mo lang umaliwalas ang paligid dahil sinabihan ka ng albularyo na wag babawasan ng mga sanga. Naku, wag kang magpapaniwala sa lahat ng mga sasabihin niya. Niloloko ka lang ng matandang yon. Hindi naman po siguro, ate. Pabayaan mo na lang yan dyan. Hindi naman tayo pinapakialaman ng punong kahoy eh. May sarili din silang buhay kagaya natin. Bumuntong hininga si Ate Camille. Alam kong hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Nasanay na kasi siya na lahat ng sinasabi niya gagawin ko. Pero iba na kasi ngayon eh. Marami na akong mga naririnig na kwento. Mga katotohanan tungkol sa gawain nila na ayaw ko mang paniwalaan pero posibleng totoo. Simula po kasi nang mawala si Bunso, may mga naririnig na akong boses, Miss Winnie. Mga boses na nagsasabi sa akin na may kinalaman si Ate Camille sa mga nangyari sa anak ko. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng tiwala sa kanya. Pero ayaw kong ipahalata na ganun nga ang nakikita ko. Para nga mas lalo akong malinawan, umalis kami sa manggagamot na si Ate Camille din ang nagrekomenda at lumipat kami kay Mang Ronaldo. Hindi naman kita mapipilit, ikaw na ang bahala. Huwag mo na yang alalahanin, ate. Oo nga pala, magtatagal ka ba, ate? May kailangan pa kasi akong gawin eh. Ay, huwag kang mag-alala, saglit lang ako. Hindi ka naman siguro nahihirapan na mag-isa, no? Parang mas tumahimik na kasi ang bahay niyo ngayon eh. Aaminin ko, ate, mahirap sa simula. Pero kailangan kong tatagan ang sarili ko eh. Alam kong magiging okay din ang lahat pagdating ng tamang panahon. Kahit masakit, kahit hindi ko na siya maibabalik, siguro masasanay din ako. Lahat naman tayo mamamatay eh. Nagkataon lang na kailangan niyang mauna. Siguro naman magkikita rin kami sa kabilang buhay. Hindi mo naman kailangang masanay eh. Nakahanda akong damayan ka sa lahat ng oras. Nandito naman ako. Hay nako, kung binigay nyo na lang ba sana sa akin ang mga kailangan namin, di sana hindi kayo nagdurusan ng ganito. Anong ibig mong sabihin, ate? Ay nako, wala. Ang sabi ko, hindi mo kailangang mag-isa dahil nakahanda naman akong alalayan ka. Pamilya na tayo, hindi ba? Hindi naman ako pwedeng umasa na lang sa'yo, ate. Alam kong may sarili ka ring pamilya. Ayokong pabayaan mo rin sila. Wala namang kaso sa akin yon. Malaki na si Jasmine. Marami na siyang kayang gawin. Kailangan niya na ring matuto. Tsaka ikaw ang inaalala ko. Alam kong nahihirapan ka pang magsimula. Ayos lang po talaga ako. Huwag niyo po sanang mamasamain ha. Kung wala ka ng kailangan, ate, pwede bang iwanan mo na muna ako? Gusto ko pang mapag-isa eh. Ay sige, pero kapag kailangan mo ng tulong ko, tawagin mo lang ako, ha? Ngumiti ako sa kanya. Walang nagawa si Ate Camille kundi ang hayaan na ako na ilapag ang dala niyang kakanin sa mesa. Hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari noong nakaraang mga buwan.
kung saan una kong dinala si Bunso sa albularyo para sana ipatawas at malaman kung anong tunay na nangyayari sa aking anak. Ayos na ayos pa ang pakikitungo namin sa isa't isa noon, Miss Winnie. Kaso napapansin ko habang tumatagal, may pagbabago kay Camille. Nagiging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Para bang wala na siyang gana na makipagkwentuhan. Halos hindi na rin kami nagkikita kahit malapit lang ang bahay niya sa amin. Para bang iniiwasan niya ako. Tapos nakakalito talaga dahil bigla na naman siyang mamamansin na para bang walang nangyari. Tuloy natitigil lang dapat sana ay pagtatanong ko sa kanya, lalo na't ipinapakita niya sa akin na parang ayos na kami ulit. Oo naman, hayaan mo kapag kailangan ko ng tulong tatawagan kita. O siya, uuwi na ako sa bahay ko ha? Oo sige. Nang mga sumunod na araw, naging bisita ko naman ang anak ni Camille na si Jasmine. Napansin kong namamaga ang mga mata ng dalaga kaya naman hindi ko naiwasang magtanong. Jasmine, may problema ba? Ayos lang po ako ate. Ikaw, kumusta ka na? Heto, pinipilit maging normal. Huwag mo kong alalahanin ha. Okay lang ako. Ang swerte ni Bunso kasi mahal na mahal niyo po siya. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Mahal ka rin naman ng mama mo ah. Akala mo lang po yun ate. Ang totoo niyan madalas nga akong pagalitan ni mama eh. Kung napapagalitan ka, hindi mo dapat kinasasama ng loob yan. Ang mga magulang natural lang yan na pangaralan ka. Kahit po wala akong kasalanan? Hindi naman sa ganon. Pero ano bang pinagtalunan nyo? Ayaw kasi ni mama na palagi akong pumupunta dito sa bahay niyo eh. Sa tuwing nagtatanong naman ako kung bakit, hindi niya ako mabigyan ng maayos na sagot. Siyempre nagtataka ako. Naisip ko kung nag-away ba kayo. Dahil alam ko ang ugali mo eh. Sigurado ako na hindi ikaw ang nagsimula ng gulo. Sundin mo na lang ang mama mo. Para sa ikabubuti mo naman yun eh. Tsaka hindi naman kami nag-away. Nung mga nakaraang araw nga, binigyan pa niya ako ng kakanin eh. Tsaka pagpasensyahan mo ng mama mo. Ganyan talaga ang mga ina. Natatakot lang si Ate Camille na baka mapahamak ka. Eh paano naman po ako mapapahamak gayong nandito lang naman ako sa bahay niyo? Ate, dalaga na po ako. Ayoko naman na palagi na lang akong kinokontrol ni mama at pinapagawa sa akin ng mga bagay na ayaw ko. Tsaka magkaibigan po kayo. Bakit kailangan kong umiwas sa inyo? Hindi ako nakasagot sa sinabi sa akin ni Jasmine. Ano nga naman ang masama kung pumunta sa akin ng dalaga gayong alam ko naman na hindi pumapasyal ang babae nang hindi natatapos ang trabaho niya sa bahay. Baka may problema lang ang mama mo. Hayaan mo kakausapin ko siya kapag napagawi siya dito sa bahay. Salamat po ate ha. Napakabuti niyo po sa akin. Sana kagaya niyo na lang po si mama. Hindi ko na rin po kasi gusto ang ginagawa niya eh. Nahawahan na siya ng pagiging basagulero ni papa. Kapag nalalasing si papa at nakahanap ng away, si mama naman po ang sumusugod. Kinukonsinti niya si papa kahit mali. Kapag pinagsabihan ko sila, ako pang pinagtutulungan. Ngayong ipinaliwanag mo na sa akin ang sitwasyon, hindi ko masasabing hayaan mo na lang sila dahil mali naman talaga ang mama at papa mo. Pero hindi naman kita pwedeng sabihan din na pagalitan sila kasi malaki ka na. Alam mo kung ano ang tama at mali. May karapatan ka rin naman na gawin yun eh. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang gagawin mo na alam natin para sa ikabubuti ng pamilya mo. Hindi ko po alam kung paano ko nasisikmura ang pagiging abusado ng papa ko. Maliit pa lang ako. Alam ko nang marami siyang nagawang kasalanan sa ibang tao. Alam niyo naman po na hindi kami mabuting tao eh. Alam niyo ang ugali ng papa ko. Si mama naman kinaiinisan ko minsan. Parang ayos lang sa kanya na magkasala sa ibang tao si papa. Kung minsan pinagtatakpan niya ang kasalanan ng ama ko, pinapasa sa iba. Yan nga ang hindi mo dapat kinukonsinte, Jasmine. Kailangan mo ngang pagsabihan ng papa mo. Kung pwede nga, pati ang mama mo sawayin mo na eh. Niyakap ako ni Jasmine at ngumiti bilang pasasalamat. Aniya, kanina pa niya pinagdedesisyonan kung ano ba ang gagawin. Pakiramdam ko may nagawa ang papa niya na hindi ko dapat malaman. Isang gabi, umuwi si Froy kasama si Mang Ronaldo. May dalang kung ano-anong abubot ang matanda. Mahal, kumusta ka rito sa bahay? Okay ka lang ba? Nakakaraos naman kahit papano. Ikaw, kumusta ka sa trabaho? Hindi ka ba naman napagod ng masyado? Nililibang ako ng mga kasamahan ko. Ilan nga sa kanila humingi ng paumanhin eh. Bakit naman? Hindi kasi sila nakapunta nung libing ni Bunso. Ayos lang yun. Biglaan din naman kasi. Magandang gabi po pala, Mang Ronaldo. Napadalaw ho kayo.
Oo, Iha. May mahalaga kasi kong sasabihin sa inyo. Ano po yun? Magsasagawa ako ng pagtatawas tungkol sa nangyari sa anak ninyo. Ilang beses ko tong inulit. Iisa lang ang resulta. Isang kapitbahay ninyo ang may malaking galit sa pamilya nyo. Sino? Sabihin niyo po sa akin, Mang Ronaldo. Sino? Hindi ko alam kung matatanggap mo ba ang impormasyong ito ngayon. Kailangan, kumalma ka muna. Kalmado naman po ako, Mang Ronaldo Pero hindi po ako matatahimik hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung sino ba talaga ang may kasalanan. Matalik mo siyang kaibigan. Pero wag mo siyang kukomprontahin. Malamang, kapag nalaman niyang alam mo rin ang ginagawa niya, siguradong gagawa siya ng hakbang para pasakitan ka na naman. Ang sakin lang, wag kang magtitiwala kay Camille. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tama ang mga misteryosong boses na naririnig ko. Tama ang mga gumagambala sa bawat panaginip ko. May kinalaman ng taong akala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Pero ano ang gagawin ko para mapatunayang totoo yun? Walang maniniwala sa akin kung ang pagbabasehan ko ay ang mga kutob lang. Gayunpaman, hindi ko mapigilan ang sarili kong magsalita. Sinasabi ko na nga may ginawa si Camille para mawala si Bunso. Bakit niya ginawa ang bagay na ito? Bakit kailangan ang anak ko pa? Hindi nga kaya ni Bunso na depensa ng sarili niya mula sa mga lamok hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya mula sa mga gustong manakit sa kanya. Bakit? Shh! Mahal, hindi ba't nag-usap na tayo? Sabi ko naman sa'yo, kumalma ka. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito ako ha. Hindi natin hahayaan na gumawa pa ng panibagong kasalanan ng babaeng yan. Kung siya nga talaga ang responsable sa pagkakasakit ni Bunso. Akala ko mabuti siyang kaibigan. Napakawalang iya niya. Wala siyang konsensya. Kailangan ko siyang... Iha, wag mo na muna sasabihin sa kanya ang tungkol dyan. May gagawin akong orasyon na siguradong magpapalitaw sa tunay na may kasalanan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Ronaldo? Ang taong sumasamba sa kadiliman, babalikan ng karma. Maghintay lang tayo, Maureen. Alam kong may paglalagyan ng mga taong naghahangad ng kapahamakan sa kapwa. Sinabi sa akin ni Mang Ronaldo na kailangan kong magdasal ng taimtim. Aniya, kulam daw ang ikinamatay ng bata. Kinulam kami ni Froy pero ang anak namin ang naunang tinamaan. Gumagamit ng bangkay ang sinumang may nalalaman sa itim na mahika tsaka nilalagay sa loob ang mga binilot na papel na may nakasulat na mga pangalan namin. Pero Mang Ronaldo, hindi ako kailanman nakipag-away kay Ate Camille. Ano naman ang dahilan niya at nagawa niyang bagay na ito? Mahirap kalaban ng inggit, Iha. Alam ko yun dahil minsan na ako nakaranas ng pagdurusang kay hirap hanapan ng solusyon. Hindi naman kaila sa inyo na namatayan na din ako ng mahal sa buhay, hindi ba? Ano pong gusto niyong gawin ko? Magsaya habang si Camille ay malaya? Hindi pwede yun. Kung totoong siya man ang may kagagawan kung bakit namatay ang anak ko, kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Naiintindihan ko ang pinupunto mo, Iha. Pero maghintay lang tayo. Darating din ang tamang panahon. Magtiwala ka lang. Kailangan nating makahanap ng ebidensya. Aminado ko na nilalamon na ng depresyon ng mga sandaling yon. Hindi ko na alam kung kanino ko dapat makinig. Lagi na lang may mali sa mga pinaniniwalaan ko. Sa totoo lang ayoko nang kumalma, pero mahigpit ang naging bilin sa akin ni Mang Ronaldo. Ni pagkain o imbitasyon ni Camille sa akin sa bahay ng babae, wag na wag ko raw tatanggapin. Minsan kasi pinagagapang ng babae ang kulam sa pagkain kaya wala kaming kaalam-alam. May binabalak na pala siyang hindi maganda laban sa amin. Kahit galit na galit ako, pinili kong umasta na parang wala akong nalalaman. Uy, Maureen! San ka galing? Mukhang ang dami mong pinamili Galing ako sa palengke, ate. Paubos na kasi ang mga gamit ko sa kusina ayoko nang maghintay ng susunod na Sabado para mamalengke. Sa bagay, tamang-tama, nagmemeryenda ako. Halika, samahan mo akong magkape. Naku, salamat na lang, busog pa ako, ate. Magluluto pa ako ng tanghalian Ay sus, saglit lang naman. Bakit kailangan umiwas? Dahilan mo lang ang pamamalengke.
Alam ko naman na galing ka sa suki mong bumibili ng tinda mong gulay. Malamang nakatanggap ka na naman ng bayad. Ano, malaking halaga ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pakikialaman ng pera mo eh. Ikaw talaga, porke may dala kang salapi parang hindi mo na ako kilala. Teka nga lang Ate Camille, tumanggi lang akong magkape sa inyo. Bakit ang dami mo nang sinabi? Halika na nga kasi, ngayon ka pa nag-iinarte ang tagal na nating magkaibigan. Tama ka ate, ang tagal na po nating magkaibigan. Pero ang totoo parang hindi na kita kilala. Pasensya na kung kailangan kong tanggihan ang imbitasyon mo. Uuwi na ako. Wala ngang nagawa si Ate Camille nang sapilitan akong umalis sa harapan ng bahay niya. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa babae. Hindi ko nga siya kayang tawaging ate. Napipilitan lang ako. Camille na nga lang dapat para masiyahan ako. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Froy na kumakain. Tinitigan ko ang kakanin. Biko yun na pinares niya sa kape. Muli na naman akong kinabahan. Froy, saan galing yan? Ah, ito? Bigay ni Camille. Halika, kumain tayo. Bakit mo kinain? Alam mo naman kung ano ang issue natin sa kanya, hindi ba? Gusto mo ba talagang mapahamak? Kumalma ka lang. Hindi ko nga talaga sana tatanggapin eh. Kaso, inabangan niya ako dito at talagang sinigurado na kakainin ko ang bigay niya. Hindi naman ako ganun kasama para tanggihan ng grasya. Kahit na, siguro nga hindi ko siya nakita na sinakta ng anak ko gamit ang pangkukulam. Pero hindi tayo dapat tumatanggap ng kahit na ano galing sa kanya. Ngayon lang naman, mahal. Saka mag-iingat naman ako eh. Hindi ko na pinaubos sa kanya ang biko. Alam ko naman na may nilagay na kung anong orasyon si Camille sa pagkain, lalo na ngayong nagkasagutan kami. Ilang oras lang ang lumipas, napansin ko na ang aking asawa na panay ang pagsamid na animo may ubo pero wala naman. Panay pa ang lunok niya kahit wala naman siyang kinakain. Ano bang nangyayari sa'yo, Froy? Hindi ko alam, mahal. Nanunuyo talaga ang lalamunan ko eh. Uminom ka muna ng tubig. Baka naman may ubo ka. Ganyan talaga minsan eh. Nagsisimula sa panunuyo ng lalamunan hanggang sa magsimula ng mga te. Ako nga uminom kagad ako ng oregano eh. Ano, ipagdidikdik na ba kita? Yung katas lang ang kukunin natin para mabawasan ng panunuyo. Huwag na muna. Ang totoo, naramdaman ko to pagkatapos kong kainin yung biko na bigay ni Camille eh. Kakaiba talaga. Parang hindi ko na magawang lumunok ng maayos. Paano na yan ngayon? Sinabi ko naman sa'yo na wag kang tatanggap ng pagkain galing sa kanya, hindi ba? Kita mo, tinanggihan ko ang alok niyang pagkain pero ikaw naman ang tumanggap. Nakakainis ka na talaga. Pasensya na, mahal. Ayoko lang naman kasing mainsulto si Camille eh. Kapag nagpakita ako ng hindi magandang pakikitungo sa kanya, siguradong pagdududahan niya tayo. Hindi ba't ang usapan, kailangan natin maging mabait muna sa kanya ngayon para makakuha tayo ng sapat na ebidensya na may ginagawa nga siyang kakaiba laban sa atin. Kalokohan, nakita mo nga pinagtatangkaan na tayo eh. Ang gusto pa nga isunod na niya tayo sa anak natin. Ano pa bang hinahanap mo? Sapat na ebidensya na yon. Tatawagan ko na lang si Mang Ronaldo. Baka may gamot siya para rito. Huwag ka na magalit ha. Hindi ko na ito uulitin. Pangako. Simula nang pumanaw si Bunso, hindi na kami gaanong nagpapagamot sa albularyo. Maliban na lang sa paminsan-minsan na pagpunta ni Mang Ronaldo sa amin. May mga mabisang gamot siya na noon ay labis kong pinagsisisihan kung bakit ba hindi ko pinagkatiwalaan. Albularyo din naman si Mang Ronaldo pero hindi siya tumatanggap ng kabayaran para sa kanyang serbisyo. Yung iba kasing nalalapitan namin, madalas humihingi pa ng alay na manok at bigas para daw gumaling kagad si Bunso na hindi naman nangyari. Mabuti na lang hindi kami tinatanggihan ni Mang Ronaldo sa tuwing pinapatawag namin siya. Kagaya ngayon, nandito na kagad ang lalaki pagkatapos siyang ipatawag ni Froy sa mga naglalarong bata sa labas ng bahay. Mang Ronaldo, salamat naman po at nandito na kayo. Kanina ko pa talaga kayo hinihintay eh. Mabuti na lang kamo, hindi pa ako nakakaalis. Ano nga ba ang dahilan at pinapunta mo ako rito? Sinuway po kasi ni Froy ang bilin niyo, Mang Ronaldo. Tumanggap siya ng pagkain galing kay Camille. Sabi ko nga sa kanya kailangan pa naming obserbahan ng babae. Hindi pwedeng basta na lang kami magtitiwala lalo na't nagbabago ng pakikitungo niya sa amin. Hayan, ayaw makinig. Nanunuyo daw ang lalamunan niya dahil sa kinain na biko. Froy, iho, hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo
na huwag kayong tatanggap na kahit na anong bagay o pagkain na galing kay Camille? Alam nyo naman na may nalalaman na siya sa itim na mahika. Oo, at sa pagtatawas ko lang yun nalaman. Pasasaan ba't lilitaw din ang kakayahan niyang yan pagdating ng araw? Nakakapagod din naman magtago ng itim na kaalaman sa loob ng mahabang panahon. Pasensya na po, Mang Ronaldo. Wala naman talaga sana akong balak na suwayin kayo eh. Kaso lang po, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano siya tatanggihan nang hindi niya minamasama. Sa susunod, huwag ka nang magtitiwala. Alam mo naman na naghihintay lang ng tiyempo ang babaeng yan para makapanakit pa sa inyo. Hindi niya nakuha ang kanyang gusto eh. Hindi niya kayo napatay, kaya maghahanap pa si Camille ng paraan para maabot man lang kayo. Nagkamali po talaga ako. Naipit po kasi ako sa sitwasyon eh. Di bale, hayaan na lang natin. May gamot naman ako para mawala ang panunuyo ng lalamunan mo. Basta tatandaan mo ang mga babala ko ha. Huwag ka nang magtitiwala. Pwede naman tanggapin mo kunwari ang mga binigay niya. Tapos kapag hindi na siya nakatingin, itapon mo na. Makakapagdahilan ka naman na mamaya mo na lang kakainin, hindi ba? Oo nga no. Bakit pa hindi ko yan naisip kanina? Di sana hindi na ako nagkakaproblema ngayon. Mula noon, iniiwasan na rin naming lumapit man lang maski sa bakuran nila Ate Camille. Napansin naman ng babae ang pagdistansya ko sa kanya. Madalas siyang nagpaparinig ng kung ano-ano. Pati nga ang anak niyang si Jasmine, naririnig ko nang nakikipagtalo sa kanya. Hay nako, napakarami talagang tao na naiinggit sa akin. Palibhasa, mga walang magawa sa buhay kundi ang umarteng inosente at mabait. Tapos kalaunan lalabas din naman pala ang tunay na kulay. Mama, ano na naman po ba yan? Sino po bang pinariringgan nyo at palagi nalang mainit ang ulo nyo? Ang aga-aga pa pero nakasimangot na kayo. Wala ka nang pakialam, Jasmine. Hayaan mo ako sa kung ano ang gusto kong gawin. Anak lang kita. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Seryoso ka, Ma? Opo, anak nyo nga lang po ako. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama kayo. Sa tingin nyo ba karespe-respeto kayong tignan ngayon? Nagagalit po kayo kahit wala naman po kayong kaaway? Kung ayaw mo ng gulo, pumasok ka sa loob. Pasaway kang bata ka? Palagi mo na lang akong pinakikialaman. Ano, kinakampihan mo ang mga taong kinokontra ko? Tumigil na po kasi kayo, Ma. Hindi pa po ba kayo nahihiya? Pinagtitinginan na po tayo ng mga tao. Ano na lang ang sasabihin nila? Nakita ko nang humarap si Camille sa kanyang anak at pinanlisikan ng mata ang dalaga. Bago pa ako makalapit para awatin siya, lumagapak na ang kamay niya sa pisngi ni Jasmine. Kitang-kita ko ang matinding pamumula ng pisngi ng dalaga. Ilang sandali pa, nagsisimula ng pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Dito na ako nagmamadali sa paglapit sa kanila. Nakita naman ako ni Jasmine. Tingin ko sa dalagita, nakahanap ng kakampi sa aking pagdating. Ate Maureen, sinampal po ako ni Mama. So, ang babaeng yan ang pinagmamalaki mo sa akin ngayon. Bakit? Nanay mo ba siya? Wala kang modo, Jasmine ha? Natututo ka ng sumuway sa mga utos ko ha? Camille, bakit mo sinasaktan ang anak mo? Tsaka huwag kang mag-alala, hindi ko kakampihan ng anak mo. Nakikita ko lang na mali ang ginagawa mo eh. Tama bang dumisiplina ng anak sa harapan ng maraming tao? Ikaw ang totoong walang modo, na paghahalata ang wala kang pinag-aralan. Ano bang pakialam mo? Hindi ka ba nahihiya ha, Maureen? Nakikialam ka sa away pamilya? Umalis ka nga dito, doon ka sa bahay mo magkulong. Away pamilya pa ba ang tawag dyan sa ginagawa mo? Nag-ieskandalo na kayo eh. Hindi mo ba naiisip na dahil sa kasisigaw mo, nakakaabala na kayo ng ibang tao? Aba, may ginagawa rin kami. Pero natigil lang yon dahil ang ingay-ingay nyo. Ha? Ano ngayon kung nag-ieskandalo kami? Naiinggit ka? Eh di gayahin nyo kami. Yan ang hirap sa inyo eh. Nagkukunwari ka pang mabait, inggitera ka naman. Sasagot pa sana ako, kaso lang humarang sa gitna namin si Jasmine. Nagpapaumanhin ang itsura ng dalaga. Ma, tama na po. Sobra ng pamamahiya niyo sa akin. Baka nakakalimutan niyo, dalaga na po ako. Bakit kailangan pang ipagsigawan niyo sa mga tawang problema natin? Isa pa, ano naman ang dapat nakainggitan sa inyo ni ate? Matanda na nga kayo kung ano-ano pang pumapasok sa isipan niyo. Bakit? Ayaw mong malaman ng mga tao na wala kang respeto sa akin? Na mas pinakikinggan mo ang sasabihin ng bruhang yan kesa sa akin?
Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Camille at Jasmine. Hilam na sa luha ang mga mata ng dalaga habang ang ina niya nanggagalaiti sa galit. Bago pa man saktan ulit ni Camille si Jasmine, sinangga ko na kagad ang mga kamay niya. Itigil mo na yan! Wala ka na sa lugar! Hindi ka na makatwiran! Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, ha? Sige, kung ayaw mong saktan ko si Jasmine, ikaw na lang ang sasabunutan ko! Napasigaw nga ang dalaga nang hablutin bigla ni Camille ang buhok ko. Siyempre hindi ako nagpatalo. Nakipagsampalan ako sa kanya at nakipagsabunutan. Panayang sigaw ni Jasmine. Nagtatangkang umawat pero nagagawa siyang ibalya ni Camille. Ma, tama na! Lumayo ka kung ayaw mong madamay, Jasmine! Bibigyan ko lang ng leksyon ng pakialamerang si Maureen! Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang si Jasmine wala nang nagawa pa kundi ang magsisigaw para makahingi ng tulong sa iba pa naming mga kapitbahay. Ilan sa mga paruot paritong mga kababayan namin ay napapalingon na sa aming ginagawa. Walang nagtangkang lumapit. Kilala na ang magaspang na ugali ni Camille sa aming bayan. Ako nga lang talaga ang naging kaibigan niya na mukhang magbabago na ngayon. Mabuti na lang dumating si Froy at sapilitan niya akong inawat. Camille, ano ba? Tigilan mo ang asawa ko! Tigilan? Yang asawa mo ang pagsabihan mo, Froy! Abala lang ako sa pagdidisiplina ng anak ko, pero pakialamera yung asawa mo. Umaasta siyang kapitana. Kunwari, nakikinig ang lahat sa kanya. Ano, sa tingin niyo ba, huwarang pamilya kayo? Baka nakakalimutan niyo, kaya namatay si Bunso dahil sa kapabayaan niyo. Wag na wag mong idadamay dito ang anak ko kung ayaw mong dumugo ang bibig mo. Ano ba kasi ang nangyari, Jasmine? Ang dami mong tanong, Froy. Hindi ba't sinabi sa'yo na dinidisiplina ko lang ang anak ko nang basta na lang nakialam ang asawa mo? Bakit kailangan si Jasmine pa ang tanungin mo? Sagutin mo ang tanong ko, Jasmine. Huwag mong sasagutin ang tanong ng lalaking yan, Jasmine. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Masyadong pakialamerang babaeng yan. Humingi lang naman po ako ng tulong kay Ate Maureen dahil sobra ng pananakit niyo sa akin, Mama. Hindi lang isang beses kundi marami na. Maawa naman po kayo sa akin. Bakit ako maaawa sa'yo? Hindi ka nga nakikinig sa akin? Kuya Froy, pasensya na po sa nangyari, ha? Ate Maureen, ang mabuti pa po umuwi na po kayo. Ako na po ang bahala kay Mama. Tumango si Froy pero nagpumiglas ako. Froy, bitiwan mo nga ako pakiusap. Huwag mo na akong pigilan na saktan si Camille. Hindi ko siya mapapatawad. Mahal, huwag na tayo makisali sa gulo nila. Halika na, pumasok na tayo sa bahay. Iwanan na natin sila. Hayaan mo na. Hindi pwede. Sinabunutan niya ako eh. Kailangan kong makaganti. Mahal, halika na. Huwag mo nang aksayahin ng oras mo sa babaeng yan. Alam na natin na maitim ang budhi niyan eh. Kaya huwag na natin tangkain panggantihan. Wala akong nagawa ng isara na nga ni Froy ang tarangkahan pati na ang mga bintana. Nanggigigil ako sa sobrang galit. Gusto kong balikan si Camille para naman maging patas ang laban pero alam kong hindi na ako papayagan ni Froy na lumabas. Ibinuhos ko ang naglalagablab kong emosyon sa naroong unan na ginagawa kong sandalan kapag nahihiga kami sa sofa tuwing tanghali. Pinili kong ipanatag ang aking loob. Tinanggal ko ang lahat ng alalahanin tungkol kay Camille para naman kumalma ko. Kahit papaano, naging maayos na ang pakiramdam ko. Sabay pa nga kaming naghapunan ni Froy, matamlay at tahimik. Paghiga ko sa kama kaagad akong nakatulog. Muli akong dumilat nang mapansin kong maliwanag na ang paligid. Sigurado akong kapipikit ko lang, pero bakit parang umaga na? Wala na rin si Froy sa tabi ko, kaya nagpa siya akong bumangon. Froy, nasan ka? Anong nangyayari? Froy? Maureen, halika! Tamang-tama, nakapaghain na ako. Ano, sabayan mo ako, ha? Teka, bakit narito ka sa bahay ko? Hindi ba't sinabunutan mo pa nga ako kanina? Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa rito. Oy, wag ka namang ganyan. Hindi ba't magkaibigan tayo? Sige na, kumain ka na. Ano, gusto mo bang subuan pa kita? Hindi ako nakaangal nang makitang nagmamadali sa paghain si Camille. Gulat na gulat talaga ako sa kinikilos niya. Paano niya nagagawang umasta na parang walang nangyaring pagtatalo sa amin? Pinagsilbihan pa niya ako. Pinagmasdan ko siya nang nagkukumahog siyang kumuha ng ulam. Ang pagkaing nasa hapag ay mainit na kanin at manok.
Sinubuan pa nga niya ako at wala akong nagawa kundi kumain lang ng kumain. Ilang sandali pa, napansin kong nagdilim ang paligid. Biglang gumabi at ang liwanag mula sa araw ay napalitan ng liwanag mula sa ilaw ng bumbilya sa loob ng bahay. Napasinghap ako nang humangin ng malakas hanggang sa mapansin kong nakangisi na sa akin si Camille. Kakaiba ang pagngiti niya, nakaririmarim. Maureen, bakit parang natakot ka? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako dapat na tinatanggihan, Maureen. Kumain ka ng kumain. Pagkatapos papatayin na kita. Napasigaw ako nang makahablot ng kutsilyo ang kamay ni Camille. Iniumang niya yun sa akin, aktong sasaksakin ako. Mabuti na lang, mabilis akong nakaiwas. Dali-dali akong tumayo at nagawang buhati ng isa sa mga upuan. Sinubukan kong ibato sa kanya yon kaso lang hindi siya napuruhan eh. Muli siyang sumugod sa akin. Naging mabuting kaibigan ako, Maureen. Pero anong ginawa mo? Nagpapakita ka sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat kinaiinggitan. Kaya ngayon kailangan mong magdusa. Wala akong atraso sa'yo. Wala akong pananagutan na kailangan kong pagbayaran. Umismid lang si Camille at nagsalita ng mga wikang hindi ko maintindihan. Tila banyaga. Sumakit ang tenga ko nang makaabot sa pandinig ko ang nakaririnding boses niya. Anong lingwahe yan? Tumahimik ka, Camille! Sumasakit ang ulo ko! Nagpumiglas ako nang maramdaman ang paninigas ng buo kong katawan. Sinubukan ko siyang abutin pero hindi ko man lang magawang labanan ng kung anong binibigkas niya. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa matumba ko sa sahig. Humahalakhak si Camille nang dumating naman si Jasmine at ginawaran siya ng kakaiba namang orasyon na nagpasigaw kay Camille. Nanghina ang babae at tila tubig na nalusaw. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Tinawag ko si Jasmine pero nang lumingon siya sa akin, nagsisigaw ako sa takot nang makitang nawawala ang dalawa niyang mga mata. Ate, tulungan mo ko! Tulong! Wika niya pero ng mga sandaling yun, hindi ko na magawang sumigaw. Nilamon ako ng kadiliman nang makaramdam ako ng matinding takot. Maureen, mahal, gumising ka. Nananaginip ka. Froy, anong nangyari? Bakit parang umiiyak ako? Kanina ka pa umuungol eh. Ano bang napanaginipan mo? Huwag ka nang magtaka. Umiiyak ka nga eh. Sa takot. Si Camille, napanaginipan ko. Inoorasyonan niya ako. Papatayin niya ako, Froy. Huwag kang matakot, Maureen. Hindi naman ako papayag na saktan ka ng kahit na sino. Asawa kita at mahal na mahal kita. Ikamamatay ko kapag may nanakit sa'yo. Kaya asahan mong hindi kita pababayaan. Alam naman natin kung sino ang salot sa ating pamilya, hindi ba? Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit tayo nagkakaganito. Alam mo bang nanaginip ako na pinapakain daw ako ng manok ni Camille? Ano? Ibig sabihin, palagi kanyang inoorasyonan. Gumagawa siya ng ritual para magkasakit ka. Paano mo nalaman yan? Mahal, kahit hindi ako albularyo, alam ko na ang tungkol sa usaping yan. Dahil yan ang paniniwala ng ating mga ninuno hanggang ngayon. Kapag nananaginip daw ang isang tao na pinapakain siya ng nilutong manok, ibig sabihin, inoorasyonan siya at nag-aalay ng literal na manok sa altar ang taong may malaking galit sa atin. Nagtatawag siya ng mga masasamang elemento. Kung ganun, talagang sinusubukan ako ng bruhang babaeng yon. Bumangon ako at kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Tingin ko kay Camille hindi na dapat pang buhayin. Tutal naman, hindi na niya kami kinikilala eh. Isinakripisyo na niya ang pagkakaibigan namin sa hindi ko malamang dahilan. Pinigilan ako ni Froy. Mahigpit niya akong niyakap. Mahal, kasasabi ko lang hindi ba? Delikado ang gagawin mo. Sana, naisip mo na hindi na katulad natin si Camille. Masama na siyang tao. Hindi na siya makikinig sa ano pang sasabihin natin. Kaya sana, huwag mong isusugal ang sarili mo sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Pinatay niya ang anak natin. Yun ang sinabi ng albularyo. Ano, maghihintay pa ba tayo na may isa pa siyang kunin sa atin bago tayo kumilos? Nagmamakaawa ako. Huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na ikapapahamak mo.
Ako ang padre de pamilya, mahal ko. Hayaan mong akong gumawa ng solusyon tungkol dito. Wala akong nagawa nang yakapin ako ni Froy ng mahigpit. Humilig ako sa kanya bilang ganti at umiyak sa kanyang bisig. Mabuting tao ang aking asawa. Hindi ko siya kagaya na mainitin ang ulo, marupok at madaling magreklamo. Si Froy, alam kong nasasaktan pero lumalaban ng tahimik. Nagpapakatatag para sa aming pamilya kahit sobrang hirap na. Kaya naman kumalma ako at naisip ang lahat ng pagsasakripisyo niya. Hindi ko maiwasang mapahiya nang maalala na sa aming dalawa, siya ang mas nakakahanap ng solusyon sa mas payapang paraan. Ayaw niya ng madugong paghihiganti. Ang gusto niya, magmukhang karma ang lahat para kay Camille. Pasensya ka na, Froy ha. Nadala lang ako ng sobrang galit. Alam mo naman na nangungulila ako sa bunso natin. Ako din naman. Naiisip ko palagi si Bunso. Pero huwag kang mag-alala. Darating din ang gante para kay Camille. Siguro, masaya lang siya ngayon kasi akala niya natalo tayo. Humahalakhak siya kasi nga naiisip niya na wala tayong pangontra laban sa kanya. Pero isipin natin, nakakampi natin ang Panginoon. Mahal, tutulungan niya tayo sa lahat ng pagsubok natin sa buhay. Mula ngayon, sa Panginoon na ako hihingi ng tulong, Froy. Hindi na sa kung sino mang maligno. Panghako. Pinalagpas ko ang mga sandaling yon. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagtatrabaho. Oo nga pala, may munti kaming pwesto sa harapan ng aming bahay. Nagtitinda kami ng mga gulay at bungang kahoy. Minsan naman, nagdi-display din kami ng tigkikilo-kilong daing tsaka asin. Mura lang kasi ang isang sako ng asin sa amin kung saan binibenta ko ng tingian. Kahit papaano nalibang ako. Naipon ko ang aking benta at nadadagdagan ng puhunan. Ilang buwan na rin kaming hindi nagpapansinan ni Camille simula ng sabunutang yon. Pinigilan na rin ako ni Froy na magreklamo sa barangay para wala na raw gulo. May ugali kasi si Camille na hindi nakakatulog hanggat hindi nagagantihan. Isang araw, dinalaw ako ni Jasmine. Nagkakausap pa rin naman kami ng dalaga. Kahit naman galit ako sa ina niya, hindi ko siya magawang idamay. Matinong dalaga si Jasmine at magalang. Hi ate, kumusta ka na? Oh Jasmine, heto ayos lang naman ako. Napasyal ka. Opo ate, wala kasi kaming pasok ngayon sa school. Ah, ganun ba? Mabuti naman at naisipan mong dito na lang tumambay. Alam niyo naman po na hindi ako makahinga sa bahay namin, lalo na kapag nagsisimula ng mag-ingay si mama. Si papa naman palaging lasing, wala na yatang pag-asa na magbago eh. Pasensya ka na ha, iniiwasan ko lang ang mama mo kaya hindi na ako nakakapasyal sa inyo. Alam mo naman na ayoko ng gulo eh. Hindi gugustuhin ni Bunso na makita akong malungkot at miserable dahil lang sa mga nangyari sa buhay namin. Naiintindihan naman po kita ate. Ako nga na sarili niyang anak kaaway niya eh. Hindi ko alam kung magkakaayos pa ba kami. Alam mo ate, may mga sasabihin po ako sa inyo pero sana huwag kang magagalit sa akin ha. Tapos huwag niyo na po sanang ipaabot kay mama na may isinumbong ako sa inyo. Oo naman, ano ba yun? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero isang gabi nakita ko si mama. Nakaluhod siya sa altar. May alay siyang isang buong buhay na manok. Ginilitan niya ang leeg nito at hinayaang pumatak ang dugo nito sa sahig. Ipinaligo pa nga niya sa mga ribulto ang pulang likido. Kinuha niya ang puso at atay, nilagay sa platito at nilagay sa paanan ng mga sinasamba niyang hindi ko mga kilalang santo. Tapos may binabanggit siyang orasyon na hindi ko maintindihan. Ilang sandali pa, nakikita ko ang litrato mo, dinadasalan niya. Puro demonyo at satanas ang naririnig kong binabanggit niya. Yung kandila nga na ginagamit niya sa pagsisindi sa altar, kulay itim. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo ate, ewan ko po ba pero kinakabahan ako sa mga ginagawa niya eh. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko kulam ang ritual na ginagawa niya. Hindi man kukulam si mama ate, pero kailangan po kitang balaan lalo na't litrato mo ang nakita ko sa altar na inuorasyonan niya. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng babala, Jasmine. Isa kang mabuting kaibigan. Ate, hindi na po iba ang turing ko sa inyo. Ayokong magkasala si mama kung saan sigurado naman ako na pagsisisihan rin niya sa huli. Walang maganda sa ginagawa niya ngayon eh. Hinawakan ko ang kamay ni Jasmine. Mabuting tao ang dalaga. Ni walang inggit o pagkainis ang pakikitungo niya sa akin.
Nagtagal pa ng ilang oras sa pakikipagkwentuhan ng dalaga sa akin bago siya nagpaalam. Aalis daw si Camille mamaya at kailangan niyang samahan. Tumango lang ako matapos siyang pagsabihan na mag-iingat. Habang nag-aayos ng aking mga paninda, narinig ko pa ang pag-uusap ng mag-ina dahil malapit lang naman talaga ang bahay nila sa bahay namin. Mga ilang metro lang naman ang layo nila sa amin, pero malalakas ang boses nila kaya malinaw kong naririnig ang kanilang usapan. Jasmine, ano na? Ang tagal mo naman. Bilisan mo na at kailangan na nating umalis. Mahuhuli na ako sa usapan namin ng kakilala ko. Opo ma, heto na, isasara ko lang po ang mga bintana. Ilang minuto na ako naghihintay dito sa labas Pwede ba lumabas ka na dyan? Ang bagal mo talaga. Nakita kong saglit na dumungaw si Jasmine sa bintana nilang nakaharap sa bahay namin. Kitang-kita kong tinanguan niya ako at bahagyang sinara ang bintana pero hindi naman nilak. Mula sa loob, tanaw ko pa ang altar kaya kumabog ang dibdib ko. Parang binibigyan ako ni Jasmine ng senyales kung saan pwede akong pumasok sa loob ng bahay nila. Nakalingon pa rin sa akin ang dalaga kahit naglalakad na sila palayo sa amin. Tititig siya sa mga mata ko tsaka lilipat ang tingin sa nakaawang na bintana. Nang tumango nga ako, alam kong may lihim na kaming pagkakasundo ni Jasmine. Dahan-dahan akong lumapit sa may bakuran nila nang masiguro kong nakaalis na nga ang mag-ina. Walang ibang tao noon sa paligid kundi ako lang. Wala ding ibang kapitbahay ang nakakaalam sa pag-aaway namin ni Camille kaya walang nagtangkang lumapit o magtanong nang makita nila akong aali-aligid sa bahay nila. Sigurado ko, may gustong ipakita sa akin si Jasmine kaya hindi niya isinarang bintana. Ano naman kaya yon? Tungkol ba sa altar ni Camille? Kailangan ko tong malaman. Psst! Maureen, mahal. Anong ginagawa mo dyan? Halika na rito. Bumalik ka na sa bahay at baka mahuli ka ni Camille. Saglit lang to, Froy. May gusto kasing ipakita sa akin si Jasmine eh. Tsaka wala ang mag-ina sa bahay. Kahaalis lang. Ang mabuti pa, bantayan mo muna ang paligid. Sabihan mo ako kung may mapansin kang papalapit na tao dito sa bahay. Nakinig ka naman kay Jasmine. Paano kapag hindi naman pala to ang gusto niya mangyari? Paano kung niloloko niya lang tayo? Naiintindihan ko ang mga kilos niya kanina. Hindi man kami nag-uusap pero binigyan niya ako ng senyales gamit ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ako sumagot pero sumampa ako sa may bintana. Narinig ko pang nagmura si Froy dahil hindi nga niya nagustuhan ang ginawa ko. Kaso lang malakas talaga ang hatak ng kuryosidad sa pagkatao ko. Nang makapasok nga ako sa loob, bumungad kagad sa akin ang may kalakihang altar ni Camille. Nalalanghap ko ang malansang amoy ng dugo sa paligid. Hindi ako nakontento at binuksan ko pa nga ng kailaki ang bintana kaya maging si Froy napasinghap nang makita ang nagkalat na dugo sa mga ribulto maging sa sahig. Nakapwesto ang litrato ko sa gitna. Pinatakan na yun ng dugo at mukhang may mga tunaw na kandila rin. May mga nagkalat na itim na kandila sa paligid. Nakapaikot nga ito sa kinatatayuan ko kaya kinikilabutan akong lumingon sa aking asawa. Dala mo ba ang cellphone mo? Oo, bakit? Kailangan nating kunan ng litrato to. Ano na naman ang gagawin mo dyan? Basta, kailangan matapos na ang kahibangan ni Camille. Tama na ang pangkukulam niya sa atin. Nakita mo naman siguro ang ginawa niya sa litrato ko. Papayag ka ba na isunod niya ako kay Bunso? Froy, tanggap ko ng lahat tayo mamamatay. Pero hindi ako papayag na basta na lang mawala nang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin. Kinuhanan ko ng ilang shots sa iba't ibang anggulo ang altar pati na ang mga tunaw na kandila. Kinikilabutan ako, lalo na't pakiwari ko ay may nakabantay sa akin sa madidilim na sulok ng kwartong yun. Hinablot ko ang aking litratong nasa altar. Pagkatapos ay nagmamadali na akong lumabas ng bahay at sinara ang bintana na tila ba walang anumang nangyari. Anong gagawin mo sa litrato, mahal? Ebidensya to na may kinalaman nga siya sa pagkamatay ng anak ko. Kailangan niyang magbayad, Froy. Hindi ako papayag na basta na lang nilang kinuha ang anak ko nang walang nangyayaring masama sa kanila. Nasaan kaya ang asawa ni Camille? Sabi mo dalawa lang silang umalis. Ewan ko, mga 3 araw ko na rin hindi napapansin eh. Balita ko umalis daw at nagpunta sa bahay ng kapatid sa kabilang bayan. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Bakit parang biglaan? Alam mo na ang mga taong guilty laging nagtatago. Malay natin, hindi ba? Hindi lang tayong kaaway nila eh. Kilala mo naman ang asawa ni Camille. Kilalang barumbado ang lalaking yon. Hindi na sumagot si Froy sa naging komento ko.
Dumating naman si Mang Ronaldo at ipinakita ko ang litrato. Nakakamanghalang dahil kaya niyang isagawa ang pagtatawas sa pamamagitan ng litratong nasa cellphone na hawak niya. Maging ang sarili kong litrato na kanina ay nasa altar, iniabot ko sa matanda. Malaki ang posibilidad na malalaman natin kung anong klase ng kulam ang ginawa niya para gambalain kayong mag-anak. Mang Ronaldo, hindi po ba natin ito pwedeng i-report sa mga pulis? Sa tingin mo ba, maniniwala sila sa kulam at kung ano-anong kababalaghan, Iha? Siguradong pagtatawanan ka lang nila. Kapag nalaman nila kung paano mo kinuhanan ng litrato ang altar, baka ikaw pa ang kasuhan nila ng trespassing dahil pumasok ka sa bahay nila nang walang pahintulot. Pero si Jasmine po ang nagbigay sa akin ng pahintulot para makapasok. Hindi sapat yun, Iha. Sige na, magtiwala ka lang sa akin. Gagawin natin ang lahat. Alam kong magagapi natin ang mangkukulam. Tumango ako at pasimpleng nilingon ang altar namin kung saan nakapwesto ang isang Mama Mary, Santo Niño at crucifix katabi ng larawan ni Bunso. Hindi ko maiwasang mapaiyak na naman nang makita ko ang inosenteng mukha ng aking anak na alam kong panatag na ngayon. Napakarami ko pa sanang pangarap na gawin kasama siya. Mga lugar na gusto naming pasyalan, mga masasarap na pagkaing hindi pa namin natitikman, mga bakasyon na hindi pa namin nagagawa. Mga pangarap na siguro sa panaginip na lamang maisasakatuparan. Sana nga po matapos na ang lahat ng ito, Mang Ronaldo. Hindi ko kakayaning pagmasdan na masaya si Camille habang kami naman nagluluksa sa ginawa niya sa anak namin. Kailangan niyang magdusa. Mahal, alam kong maayos na si Bunso sa kinalalagyan niya ngayon. Kaya kumalma ka lang ha. Ginagawa ni Mang Ronaldo ang lahat para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. Alam ko naman yun pero naiintindihan mo naman siguro ko kung sasabihin kong ang hirap isipin na hindi na natin siya nakakasama ngayon, hindi ba? Ang totoo, halos araw-araw ko rin siyang naaalala. Parte siya ng buhay natin Pero hindi natin pwedeng ipagkait sa kanya ang pagkakataon na maging panatag sa kabilang buhay. Kesa naman araw-araw natin siyang kasama pero nagdurusa siya. Hindi ko din naman gugustuhin na makita siyang nalulugmok sa karamdaman. Yung bawat hirap na tumatatak sa mukha niya sa tuwing nararamdaman niya ang sakit. Tapos sa tuwing tatanungin ko siya, hindi niya sinasabi sa akin na nasasaktan siya. Ang tapang-tapang nga ng bunso natin Mas matapang pa siya kesa sa akin. Ang dami niyang napanalunang laban ng nag-iisa. Kaya nga hindi masama kung ibigay na natin sa kanya ang pagkakataong mapanatag siya kung saan man siya naroroon, hindi ba? Kasi paano siya pupunta sa paraiso kung nakikita niya nagluluksa pa rin tayo sa paglisan niya? Hayaan na natin bumalik ang karma para sa mga taong nanakit sa kanya. Niyakap ako ni Froy kaya naluha ako. Masakit, sobra, pero kailangan ko nga naman magpakatatag para kay Bunso, para sa hustisya. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko, lumapit ako kina Froy at Mang Ronaldo. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa naging resulta ng pagtatawas. Nagsimula ito sa lupa, Iha. Kayo kasi ang nakakuha ng pinakamagandang pwesto, kaya kinaiinggitan kayo at kinulam dahil sa lupa. Ang lupaing kinatitirikan nitong bahay namin? Pero bakit? Pinamana lang naman po sa amin ng mga magulang ko ang lupaing ito. Tama ka, Iho. Pero baka nakakalimutan mo na ang lupaing ito ay pagmamay-ari nila Camille at matagal na nilang gustong kunin ang pwesto ninyo. Sa katunayan, pinag-aawayan to ng inyong mga magulang noon. Matagal ko nang naririnig ang usapang yan. Naninakaw daw ng biyanan ko ang parting ito ng lupain mula sa mga magulang ni Camille. Pero inabutan ko pang mga magulang ni Camille noon, Mang Ronaldo. Malinaw nilang sinabi sa amin na noong araw, ipinagpalit nila ang kapirasong lupaing ito sa isang malaking torong kalabaw nang magipit sila sa pera. Tapos ngayon, malalaman ko na kaya namatay ang anak ko ay dahil sa lupang ito? May pinirmahan naman po ang mga magulang ko at magulang ni Camille, Mang Ronaldo. Hindi po kami tumira ng libre sa pwestong ito. Malaking kalabaw nga ang naging kapalit Sa nakikita ko, wala namang problema sa mga magulang ninyo. Ang may malaking interes sa lupa ay si Camille. Tinatago lang niya ang pagkainggit sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa inyo para malaman niya kung paano ito mababawi. Malinaw naman po na hindi ko ibibigay sa kanya ang lupain na ito.
Lalo na't ito ang parte ng minana ko mula sa mga magulang ko. Higit sa lahat, Mang Ronaldo, pinatay nila ang anak namin, kaya hindi na nila kami magagawa pang itaboy sa lugar na to. Magkamatayan na. Galit kong sambit habang iiling-iling naman si Mang Ronaldo. Kay tagal na panahon nang nagdusa ang anak ko. Kung saan-saang doktor at albularyo pa kami lumapit, mapagaling lang siya pero si Camille pa mismo ang humusga sa anak ko. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon ng anak ko na mabuhay ng matagal. Nang gabing yun, napansin kong bumangon sa aming higaan si Froy. Palakad-lakad siya at hindi makatulog. Tinawag ko ang lalaki at kinausap. Froy, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit gising ka pa? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Bakit hindi ka pa natutulog? Iniisip ko lang mga pinag-usapan natin kanina. Matagal na nating kaibigan si Camille. Tapos malalaman ko, lupain pala ang dahilan kung bakit sagad ang galit niya sa atin. Ano bang plano mo? Hihingin ko kina tatay ang kasunduan nila. Pinirmahan nila ang mga yun eh. Kahit matagal na panahon na ang lumipas, matibay ang kasulatan dahil pinagkasunduan yun na magkabilang panig. Kapag nakita yun ni Camille, siguro naman titigilan niya tayo. Malabong mangyari yan. Pinatay nga niyang anak natin, hindi ba? Kaya malamang wala siyang ibang gusto kundi tanggalin tayo sa landas niya. Huminga ako ng malalim pagkasabi nun. Alam kong mahirap at masakit ang pinagdadaanan namin. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng pagnanais na makaganti sa ginawa ni Camille. Hindi siya dapat na igalang eh. Ang mga taong kagaya niya dapat sinasaktan, pinaparusahan. Para mapigilan ang naglalagablab kong galit sa puso, nagpasya akong humarap sa altar at nagdasal. Kinabukasan, kabubukas ko pa lang ng tindahan ay naririnig ko na ang pag-aaway nila Camille at Jasmine. Nagsisigawan ng mag-ina, kaya naman hindi ko na maiwasang mapatigil sa ginagawa. Dumating si Froy at inabutan ako ng isang baso ng mainit na kape. Ang aga naman nag-iingay sa kabilang bahay ah. Oo nga eh, ano kaya ang pinag-aawayan nila? Kilala mo naman si Camille. Kahit hindi na tama, talagang pinaglalaban niya. Ang nakakalungkot lang, madalas siyang nananalo. Ayaw na kasing lumaban ng mga taong nakakaaway niya eh. Siguro, naiisip nila na wala na silang mapapala kung papatulan nila ang babae. Natigil ang pag-uusap namin nang makita namin mismo si Jasmine na may hawak na kutsilyo. Tinutok niya ito kay Camille kaya naman naalarma rin kami. Jasmine, anong ginagawa mo? Huwag kang makikialam dito, ate. Ang babaeng nasa harapan natin ngayon, hindi ko siya nanay. Isa siyang demonyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Kasalanan mo ito, Maureen. Dahil sa'yo, nalason ng isipan ng anak ko. Ako mismo kinakalaban na niya. Hoy Camille, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Malaki na ang anak mo. Alam na niya kung ano ang ginagawa niya. Kung galit siya sa'yo ngayon, malamang may ginawa ka. Palibhasa, inggitera ka. Bakit? Dahil wala nang isa mong anak? Siguro kaya kinuha ng Panginoon mo ang anak mo kasi wala kang kwentang ina. Ikaw ang walang kwenta, Camille. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Kinulam mo siya. Alam ko kung bakit. Dahil ikaw ang totoong naiinggit sa amin. Naisip mo pa talagang kaibiganin kami para lang mabawi mo ang kapirasong lupa na ipinagpalit ng mga magulang mo sa mga biyanan ko. Napansin kong namutla si Camille nang sabihin ko ang bagay na yun. Hindi siya kagad nakapagsalita. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Jasmine. Magulo ang buhok ng dalaga, medyo punit ang damit at namamagana ang mga mata sa kaiiyak. Kita mo na, Ma. Alam nila ang ginawa mo. Masama kang tao. Hindi ka pa nakontento sa pananakit mo sa kanila. Maski ako ay sinakripisyo mo. Kahit nakita mo na si Papa, kahit alam mong ginahasa ako ni Papa, wala kang ginawa. Hinayaan mo siyang babuyin ako, Mama. Kaya wala na akong katiting na respeto sa inyo. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling, Mama. Ang galing mong magtago ng kasalanan. Umaasta kang mabuting tao pero bulok ang kaluluwa mo. Wala kang puso. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin niyo sa akin, sana pinatay niyo na lang ako. Naging hysterical na si Jasmine. Nagwala siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Wala siyang kapaguran. Ang nakakapangilabot pa, hindi niya binibitiwan ang kanina pa niyang hawak na kutsilyo. Sawa na akong manahimik, Mama. Ayoko nang itago pa ang mga krimen niyo. Pagod na ako.
Nababaliw ka na anak. Talagang gagawa ka ng kwento para lang mapasama kami. Ako pa talaga ang gumagawa ng kwento, ha? Nagulat kami nang biglang maghubad ng damit si Jasmine sa harap ng maraming tao. Tatawa siya tapos iiyak. Alam kong nasa katinuan pa siya, pero nasasapawan ang isipan niya ng matinding kalungkutan, takot at pagkataranta. Binalot ang puso ko ng matinding awa nang makita ang mga peklat at pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa kabila ng kagandahang taglay ni Jasmine, nagtatago pala sa likuran ng mga suot niyang damit ang tunay niyang kwento bilang isang anak. Isang anak na puno ng pasakit at pang-aabuso. Nakita mo ba ito, Ate Maureen? Ang mga pasang ito, mga sugat, mga peklat, mga kabayaran ko sa pagsuway sa lahat ng mga utos nila Mama. Sa ilang beses ko nang pagpunta sa bahay niyo, ilang bote ng lason nang inutos nilang ibuhos ko sa pagkain niyo para daw mamatay na kayo. Tumahimik ka, Jasmine! Bakit ako tatahimik? Hindi ba't galit ka sa kanila dahil sabi mo, inagaw nila ang lupa niyo? Mas mabuti na nga ang prangkahan para magkaalaman na, Mama. Tapos si Bunso, hindi ba't kinulam niyo? Kitang-kita ko ang ginawa niyo ng kaibigan mong mangkukulam, Mama. Kaya huwag ka nang tumanggi. Hayop ka, Camille. Ikaw pala talaga ang may kagagawa ng lahat ng pasakit namin. Mukhang kailangan ko ng tumawag ng pulis. Mahal, wag na wag kang lalapit sa kanila ha. Sandali lang ako. Paano kapag sinugod ni Jasmine si Camille? Hindi siya pwedeng mamatay, Froy. Kailangan niyang makulong. Hindi sapat na parusang kamatayan para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko lang si Kapitan. Sila na magdadala ng pulis dito para huliin si Camille. Hindi ba natin siya maipakulong dahil sa pangungulam? Magagawa natin siyang kasuhan dahil sa pang-aabuso niya sa sarili niyang anak. Isasama natin pati ang barumbado niyang asawa. Nang saglit akong iwanan ni Froy, binalingan ko ulit ang kumprontahan nila Jasmine at Camille. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Camille habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Hindi nga lang siya makalapit kasi nasa bandang bakuran namin si Jasmine. Sinubukan kong pakalmahin ang dalaga. Umaasa ako na pakikinggan niya ako. Jasmine, maawa ka. Ibaba mo na ang kutsilyo. Huwag mong sasaktan ng mama mo. Anong gusto mong gawin ko, ate? Hindi nila ako kinikilalang anak. Isang gabi dumating na lasing si Papa. Pinagdiskitahan ako at alam yun ni Mama. Nakita ko siyang sinisilip lang kami. Pero wala siyang ginawa para tulungan ako. Wala siyang kwentang ina. Alam ko, Jasmine. Pero kapag pinatay mo ang mama mo, hindi niya mapagdudusahan ang kasalanang nagawa niya sa'yo. Sila ng papa mo. Ipaubaya mo na sila sa mga pulis. Tutulungan kita panghako. Walang iya ka, Maureen. Talagang nilason mo na ang isipan ng anak ko, kaya siya nagre-rebelde laban sa akin. Ikaw ang lumason sa isipan ng anak mo, Camille. Siguro, kinakarma ka na dahil sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Akala mo matatakasan mo pa ang lahat ng ito? Batas man o Diyos ang humusga sa'yo, hindi mo maitatangging nagkasala ka sa amin. Sa isang iglap kumilos si Jasmine. Hindi ko alam kung paano niya nagawang makalapit sa kinatatayuan ni Camille ng ganon kadali. Ni hindi na nakagalaw pa ang babae dahil isang maling kilos niya, gigilitan siya ng leeg ni Jasmine. Nagsigawan naman ang nakikiusyosong mga tao. Halos lahat nagmamakaawa kay Jasmine na huwag ituloy ang masamang balak. Sakto naman bumalik na si Froy. Mabuti na lang dumating ang mga tanod kasama ang iilang opisyal na pulis. Pinasusuko nila si Camille. Ayaw pa nga sana ng babae pero mas malakas sa kanya si Jasmine. Tinulak niya si Camille sa paanan ng mga alagad ng batas. Nang pusasan na nila ang babae, tsaka naman binitiwan ni Jasmine ang kutsilyo at humagulgol. Yun na nga ang nakita kong pagkakataon para makalapit. Jasmine? Ate, patawarin mo po ako. Hindi ko na po magawang itago ng matagal ang mga lihim nila Mama at Papa. Nakukonsensya na po ako. Ang tagal kong binalak na sabihin pero tinatakot nila ako. Sa tuwing nakikita nila akong nakikipag-usap sa'yo, sipa at suntok ang natatanggap ko. Nitong huli, nalaman nilang pinapasok kita sa bahay habang wala kami. Nagalit si Papa at nagawa sa akin ang mahalay na bagay na yun. Pakiramdam ko hindi ako tao, ate. Isa akong basura. Shh! Huwag mong isipin yan. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Jasmine. Ikaw ang nagbigay ng hustisya sa kamatayan ni Bunso. Ikaw ang nagbigay ng kasagutan sa lahat ng mga tanong ko.
Niyakap ko si Jasmine at hininga ng kumot si Froy para ibalot sa hubad na katawan ng dalaga. Sumama rin kami sa presinto para magbigay ng statement dahil kami ni Froy ang unang nakakita sa engkwentro ni Jasmine laban sa sariling ina. Wala namang paglagyan ng galit ni Camille. Tila siya hayop na gusto nang sumugod sa amin. Sige, magkampihan kayo. Ikaw, Jasmine, sisiguraduhin kong hindi magtatagal. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Ipinakulong mo ang sarili mong ina. Napakasama mong tao, Mama. Hindi ka na dapat maging malaya. Tanggapin mo ng katotohanan, Camille. Isa kang kriminal dahil pati sarili mong anak pinahamak mo. Ngayon tikman mo ang karma mo. Oo nga pala, hintayin mo ang asawa mo. Ilang oras mula ngayon, magsasama na rin kayo. Hindi man kita maireklamo sa ginawa mo sa anak ko, sasampahan ko kayo ng kaso dahil sa ginawa nyo kay Jasmine. Wala kang karapatan. Hindi ikaw ang ina niya. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ako mismo ang magsasampa ng kaso laban sa inyo. Dahil sa narinig, tuluyan na ngang nagwala si Camille. Sigaw siya ng sigaw pero hindi pa rin siya nakaangal nang palibutan na siya ng mga kasamahan niyang preso. Yun na ang hudyat at tumalikod na ako. Alam ko naman ang mangyayari sa kanya doon sa loob eh. Isinailalim si Jasmine sa pangangalaga ng social welfare. Sinampahan niya ng kaso ang ama at ina. Nahuli din naman kasi kagad ang kanyang ama eh. Kami naman ni Froy ang naging witness. Ilang beses ko din namang nakitang sinaktan talaga ni Camille ang sarili niyang anak. Naging bisita naman namin si Mang Ronaldo isang araw. Kagaya namin, maluwag ang ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Ronaldo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman na si Camille ang kumulam sa anak ko. Wala naman akong ginawa maliban na lang sa pagtatawas, Iha. Sabihin na lang natin na ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang lahat ng naaapi. Ang pinakamasakit na parte lang, kailangan si Jasmine pa ang magbigay ng parusa sa kanyang mga magulang para matigil na ang kasamaan na kanilang ginagawa. Literal na kinarma ang buong pamilya dahil sa pagkakamaling nagawa ng isa sa mga miyembro nila. Tipid akong ngumiti sa sinabi ng butihing albularyo. Ako man hindi maiwasang mapaisip. Ilang beses ko nang tinangkang patayin si Camille. Tama ang payo sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ang taong gumagawa ng masama o mabuti, may paglalagyan din naman pagdating ng araw. Naway magsilbing aral din ito sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Myla Abangan, kay Jessiril Gilaran, kay Edit Random Videos at kay Doc Edwin Miraflor na nagbe-birthday po ngayong November 29. Happy birthday po, Doc! Shoutout din po kay Aniceta Rivera, kay Charmaine Ebon, kay Mela Basco, kay Sir Pasiano Guerrero from Pasig, kay Wanelisa Colite, kay Trolly at sa partner niyang si Sheila. Hello din po kay Vanilla Dreams, kay Lian Monteroso, kay Eden Manlapas, kay Jenny Vitayo, kay Shirley Carillo, kay Elise Padilla, kay Lovely Barino at John Vallesa. Shoutout din po kay Yonalyn Kahefe, kay Charmy Villa, kay Roseanne Romasanta, kay Ma'am Emelita, kay Julina Tomelden, kay Jundel Apog Limare, kay Jive Madelo, kay Renmark Ungay. Hello din po kay Marvin Sebo, kay Mary Rose Mandak, kay Myra from Doha, Qatar, kay Marisa Owandasan, kay Crisilda Deduyo, kay Delia Alyon, kay Crisely Ram, kay Ramil Madrona at sa Feliciano family. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.